Breaking news mga kababayan. Senador Marcoleta may matinding pasabog. Milyon-milyon na seguridad at security ni Senador Marcoleta pinapalibutan na ang Senado, mga kababayan ko. Pati sa buong Mindanao mga kababayan, ang mga security ni Senador Marcoleta ay talagang pinapaligiran na si Senador Marcoleta. Kasi nga po, parang ginigipit po nila si Senador Marcoleta ngayon. Bakit ba nila pinanggigigilan ito at gusto nilang kasuhan? Kinasuhan na nga po mga kababayan ng plunder. Wala po itong sinasabing piyansa. Ibig sabihin mga kababayan, anytime soon, talagang gipitin nila si Marcoleta. Pero sabi nga ng mga seguridad at security ni Senador Marcoleta, ang babangga kay Senador Marcoleta, giba-giba dito. Mga kababayan, hindi basta-basta na magigiba si Senador Marcoleta. Si Bantag nga, hindi nyo mahuli. Si Senador Marcoleta pa. Diba, kinasuhan na ito ng 75 million plunder dun daw sa donation, mga kababayan, at dun din sa donasyon ni Mike Defensor na 30 million. Diba? O ngayon po, nako po, talagang pinagkaguluhan si Senador Marcoleta dito. Ipapakita ko sa inyo bakit pinag-initan itong ating Caro Dante. Ito po, nako, magugulat kayo bakit nila ginawa ito kay Senador. Talagang ginigipit nila ito kasi alam nyo kung bakit. Ayaw nilang mabulgar ang kanilang gawain. Lalong-lalo na po yung ginawa nilang pagnanakaw dyan sa flood control issue na trilyones na ninakaw nila at binulsa nila. Kaya itong si Juan Bull at Tito Soto gumagawa ng paraan mga kababayan at alam na natin gumagalaw yung galamay ng mga sindikato dito. Ito po ipapakita ko sa inyo ano ba ang dahilan bakit nila pinag-initan. Itong si Senador Marcoleta pala mga kababayan, gumawa ng isang resolusyon sa Senate Rules dito sa impeachment court na pwedeng bumoto ang isang senador kahit wala ang kanyang katawan na presensya dyan sa opisina sa impeachment rule. So ang ginawa ni Senador Marcoleta, kahit online via video conferencing, pwedeng bumoto si Bato. Pero anong ginawa nila mga kababayan? Si Mig Zubiri nag-walk out. Sila, itong si Rapi Tulfo or si Erwin Tulfo, tinututulan itong ginawa ni Senador Marcoleta. Kaya ito ang dahilan, kaya ginigipit nila ito. Ito po mga kababayan, pakita ko sa inyo. Naku po, bulgar ang kanilang gawain. Proposal kayo na ginawa about remote participation in the... Ayan mga kababayan, isang remote proposal na ginawa ni Senador Marcoleta. Kasi nga po, ang dahilan ni Senador Marcoleta dahil nga sa mga pressure at panggigipit na ginagawa dito sa majority ni SP Cayetano kaya gumawa ng isang resolution. Ito po mga kababayan ko, magugulat kayo. Napakatalino talaga ni Senador Marcoleta dito. Proposal kayo na ginawa about remote participation in the Senate proceeding. Can you explore? Oo, sabi ko, if we can amend the Senate rules sa mga pagkakataon na wala yung member natin but he can still participate online. Pinropose ko on the floor knowing that we'll go to the process, go to the Rules Committee. Nagtaka ko medyo napangiti ako. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pulang. Hindi, sa rule niya. They already reacted to that. Pansinin niyo to. If there is a tendency, alam mo, takutan ngayon kukulong si ganito, kukulong si ganyan. So, sige, pakulong mo. But he has the opportunity to participate kahit nandun siya sa kulungan. O, kita nyo mga kababayan, sino yung kanilang tinatakot? Ayan, no. General Bato, Bongo, yung ICC warrant, si Robin Padilla, itong si Chis Escudero na ginagapang nila, nagagawin daw nilang Senate President pag ito ay bumaliktad dito sa Brave or Solid 13. Mga kababayan ko, eto tignan nyo yung mga tinatakot nila. Bato, Bongo, Robin Padilla, person of interest na ito dahil di umano ay siya ang naghatid doon sa hantungan kung saan tumakas. Chis Escudero, itong si Estrada, itong si Pastor Villanueva, itong si Villar, mga kababayan, yan yung tinatakot nila. Kaya dito pinag-initan nila si Senador Marcoleta dahil sa proposal na ito.
I'm not saying na may makukulong din, but that is yung takot dito, takot doon. Kailangan malaman nyo ang dynamics. Kaya nag-react sila kagad. Ano? Isip-isipin mo andun sila biglang nakalabas kagad. Ngayon, kami, ayaw ko sa mga leadership namin, gusto nyo, take up nyo muna yan. In one day, we can amend our rules. Yes. We have the majority, di ba? Pero kasi sinasabi nga po nung iba na talagang pinropose daw yun specifically for Senator Bato. Pero if you think about it, no, nandiyan nga marami naman, pa yun. marami nga pala silang Hindi lang pending kay cases Senator Bato ngayon, because di ba? nakikita ko yung pressure sa mga kasama ko. Alam niyo na kung sino yung pinapressure. Every minute pinapressure. Naawa rin ako sa mga kasama ko. Proposal kayo na ginawa about remote participation in the Senate proceeding. Can you explore? Oo, that? sabi ko, Expand on that? if we can amend the Senate rules sa mga pagkakataon na wala yung member natin but he can still participate online. Pinropose ko on the floor knowing that we'll go to the process, go to the Rules Committee. Nagtaka ko medyo napangiti ako. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pulang. Hindi, sa rule niya. They already reacted to that. Pansin O kita nyo mga kababayan, nag-react agad sila, pati si Erwin Tulfo mga kababayan tinututulan itong ginagawa ni Marcoleta. Kasi nga naman, pag hindi ginawa ni Marcoleta ito, hindi makakaboto, hindi makakapag-participate sila Bato kung sino mang ma-pressure at magipit dito. Diba mga kababayan ko, yan ang pinakamatalinong hakbang ni Senador Marcoleta kaya pinag-initan nila. So ngayon mga kababayan, ipakita natin itong sinabi ni Mike Defensor dito. Ito po mga kababayan ko. Naku, magugulat kayo dito. Ito po ang sabi ni Mike Defensor. Mike Defensor giniit na walang kapalit ang 30 million donation. O kita nyo mga kababayan? Kay Senador Rodante Marcoleta. So dito, kinasuhan si Senador Marcoleta rin dito ng plunder. Kinasuhan din ng plunder itong si Mike Defensor. O kita nyo tignan natin. Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi hindi namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal ng mga plunder. O kita nyo mga kababayan, mas inunang kasuhan sila Mike Defensor at Marcoleta. Ayan o, Marcoleta faces bribery, plunder cases over alleged 75 million anomalous campaign donation. Kita nyo po mga kababayan ng mga Hestas Barabas na ito. Mas kinasuhan nila itong sila Marcoleta kung sino yung mga lumalaban sa pagnanakaw, kung sinong lumalaban sa mga anomalya ng mga Hestas Barabas, sila pa ang nakakasuhan dito. Kung sino pa ang nasa katwiran at naghahanap ng katarungan para mapanagot ang mga masasama dito sa pagnanakaw na ito. Alam na nasaan na ang hustisya, lumilipad na talaga ang batas sa hangin dito sa Pilipinas. Hindi na talaga nabibigyan ng hustisya ang mga tunay na nagtatanggol sa naaapi. Gaya ni Senador Marcoleta, breaking news, ayan o. A plunder and indirect bribery complaint has been filed before the Office of the Ombudsman against Senator Rodante Marcoleta in connection with alleged question campaign donations amounting to 75 million during 2025 midterm elections. Based on the complaint, the donations allegedly raised concerns over possible violations of anti-graft and election laws, prompting complainants to seek a formal investigation into the source and legality in the funds received during Marcoleta senatorial campaign. Nako po mga kababayan ko, tignan nyo po, si Senador Marcoleta ang pinag-initan at ginigipit ngayon. Kaya yung seguridad niya mga kababayan, naka-ready na. Libo-libo at milyon-milyon na po na mga kababayan natin ang nagtatanggol kay Senador Marcoleta. Pati ang kanyang security ng mga Marines mga kababayan, napapalibutan na ang Senado. Gaya po nung Senate bakbakan dyan. Naku po, tuloy po natin ito. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat.
Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. O kita nyo mga kababayan, di ba si Senador Marcoleta, una pa lang, election campaign pa lang, pag ako nanalo, Blue Ribbon Committee ang hahawakan ko. Iimbestigahan ko yung mga buhaya, malit man o malaki ito, bubuwit man o balyena, wala akong sasantuhin. Ang babangga giba-giba sa akin. Yan ang pinangako ni Senador Marcoleta, gaya ng pinangako ni Tatay Digong na pag siya nanalo, lahat ng mga adictos pulboronitos ay kanyang gugulpihin at tatambakan niya ng buhangin pagdating ng araw ng umaga. Binoto natin, kaya lahat ng mga adictos pulboronitistos ay nagsiwalaan mga kababayan. Kaya dito ngayon na wala na siya sa pwesto at sa kapangyarihan, lahat ng mga pulboronitistos at mga pulboronic addictos na kriminal, hinabol si Tatay Digong. Kaya si Tatay Digong nandun na sa ICC at ginamit nila itong ICC bilang isang dahilan para kidnapin si Tatay Digong. Si Trillanes de Lima ang kanilang ginamit dito. O, di ba politically motivated ito? O ngayon, si Marcoleta naman at mga kaalyado ni Tatay Digong para si Sara Duterte ay tuluyan ng mawala at ma-impeach ito. Pero, ang nangyari mga kababayan, bumaliktad ang lamesa. Yung gulong mga kababayan, dati si Soto yung nasa taas, biglang lumipat kayo nasa ilalim na si Soto. Kaya nawala ang hadlang sa pag-iimbestiga ng flood control at nagkaroon tayo ng malinaw na direksyon dahil itong impeachment tila malabong uusad ito. Dito na lang sa ginawa ni Marcoleta na resolution na magkaroon ng online presentation, online representation ng sarili para makaboto, gaya ni Bato. Tignan, tinatakot siya ngayon. Armed and dangerous na ang turing sa kanya, mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Di ba yung mga lumalaban sa katwiran, ipinagtatanggol ang batas, ipinagtatanggol ang karapatan natin, yun ang kinakasuhan ngayon? Nako po. Okay. Ngayon po sabi niyo ho, katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala niyo ho ba parehas at ano ho yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung maibabahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero, pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya. O, kita nyo? Basta kami, ang issue dito is kinasuhan kami ng plunder. O, kita nyo mga kababayan, nag-donate itong si Mike Defensor na dating congressman, mga kababayan. Ito ang kinasuhan at yung tumanggap, kinasuhan din. Samantalang wala silang ninanakaw na pera. Sa kabilang dako mga kababayan, kabaliktaran ang hindi kinakasuhan at ngayon nag-e-enjoy sa bakasyon yung mga buhaya na nagnakaw ng trilyones sa malay-maleta, yun po ang walang kaso. Ni isang mga buhaya wala, na malalaking buhaya sa politika wala. Puro investigation, walang katapusan mga kababayan. Parang unlicol ang nangyayari.
O bakit? O ngayon, ang kinakasuhan, yung mga lumalaban ngayon sa korupsyon. Yung mga nagtatanggol sa katwiran at katarungan. Ako po. Okay. So, ang kinaso sa amin indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po Yes. kayo. So merong donors Din yun. tax na Nabayaran din binayaran. yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is lagpas daw po doon sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree with Kahit na the nagbigay argument? ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Have Ang you- ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say Parehong po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. Nakausap niyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case? Palagay ko, naihilo din si Senador Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder? Yun nga ang tanong ko muna eh. Di ba dapat ang katanungan natin doon sa case mismo, dahil nabasa ko na, Aha. ano yung kapalit? Kumbaga, kailangan Ano yung i-establish kung may kapalit. Oo. At wala Kasi namang hindi, naipakita. ang plunder is, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno. So definitely, hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi nila, bribery. So ano yung kapalit? Okay. Now, Wala. At that time, di man congressman na si Marcoleta at nanalo lang siya ng senador after several months. Alam niyo, totoo yan. Di ba nag-donate lang tas kakasuhan? Di ba mga kababayan, samantala yung mga nagnakaw na may mga nagtuturo na, may mga marines na, may mga video na, may mga chopper pa, tas sumakay pa yung dalawa. Kilala nyo itong mga sumakay, mga kababayan, at nakikita ng mga mata natin na kumakalat po sa social media, talagang kipit balikat talaga na pinagtatakpan nila. Itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan, ito talaga ang punot, dulo ng dahilan nito. Kaya ginigiba si Marcoleta, pero sabi ko nga sa inyo, ang gigiba kay Marcoleta, mapipiga ang utak. Dahil hindi lang po 10 hanggang 100 ang seguridad ni Marcoleta. Taong bayan na milyon-milyon ang tutulong sa kanya. Hindi nyo nga mahuli si Bantag eh. Diba? Si Marcoleta pa ang gigipitin nyo kasi nga alam na ito pang mga Hestas Barabas, mga kababayan, meron silang ginagawa para itong konkon. Mag-chat-chat sila para itong namumuno ngayon ay parang manatili sa pwesto. Ano kala niyo sa mga taong bayan, mga bobo? Ginagawa niyo mga bobo, mga Pilipino. Pinagnakawan niyo na, ginagawa niyo pang tanga. Ang mga tanga lang dito, mga kababayan, mga Hestas Barabas sa tangalista na laging naniniwala sa pangako na 20 pesos sa bigas. Nakikita niyo po, mga kababayan, ang ginigipit nila si Marcoleta, si Mike Defensor, si Vice Mayor Harold Respicio ng Reyna Mercedes.
Di ba sila ang ginigipit, sila Jason sa marami, sila Romeo Pocis na hinuli noon sa airport pagbaba. Kasi nga ito po yung mga nagba-viral mga kababayan na talagang epektibo na nagsasalita kaya alam ng taong bayan kung sino ang magnanakaw dito. Naku po mga kababayan, magugulat kayo sa nangyayaring kawalang hustisya sa bansa ngayon. Ngayon po, kayo ba anong plano? Kayo naman, personally, ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso. Wag naman yung mga kasong parang pinipilit na lang. Hindi rin maganda sa institusyon yun na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ganun po ang inyong interpretation dito. Yes, of course. Saka parang pilit na pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time, and there was wala. Kahit sa complaint, wala akong nakita kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous doon sa transaction na yun. Iba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte and ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalokohan yung pagtatago ni Senator Bato dahil nung una, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalokohan, pero hindi, totoo to. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon kagad na malinaw na desisyon tungkol dito. O, kita nyo mga kababayan ko kasi nga si General Bato, isinakripisyo ang kanyang sarili, naging bayani po ito. Para lang magkaroon ng boto. Isa na lang mga kababayan. 13 brave 30 na senador, kaya napalitan itong One Bull University na si Tito Soto at Ping Lacson. Alam natin ang dalawang ito ay talagang merong pinoprotektahan. Sabi ba naman ni Ping Lacson mga kababayan, mas mataas na daw ang tingin ng taong bayan sa Kongreso kaysa sa Senado dahil sa nangyaring kaguluhan dito. Nako po, Ping Lacson, wag mo ngang bula-bulahin, wag mo ngang mahudas-hudas hestas baraba sa mga Pilipino. Anong sinasabi mo na mas mataas ang tingin sa Senado kaysa mas mataas ang tingin, mataas yung Kongreso kaysa sa Senado? Paano mo ma-distinguish yan? Paano mo ma-justify yan? Yung mga namumuno dyan, puro buhaya. Tignan nyo mga kababayan, itong sabi niya dito, milyong-milyong Pilipino, mas malaki ang tiwala sa Kongreso kaysa sa Senado. So, ibig sabihin, nung si Cayetano na ang nasa liderato, ang Senate President, bumaba na ang tingin namin sa Senado. Hestas Barabas, sabi ng mga tao. Ayan mga kababayan ko. Milyong-milyong mga Pilipino, mas malaki na ang tiwala sa Kongreso kaysa sa Senado ayon kay Lacson. So, ibig sabihin, nung kayo ang namumuno sa Senado, mataas ang tingin namin sa inyo. Naku, ganito lang Kasi nga, alam namin ang ginagawa nyo, dinodorobo nyo ang taong bayan. Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Panfilo Lacson sa umano'y patuloy na pagbaba ng tiwala at pagtingin ng publiko sa Senado, kasunod-sunod ng tensyon at kontrobersyang kinakaharap ng kaguluhan nitong mga nakarang linggo. Wow! Galing naman ni Lacson. Galing magbalat kayo. Ayon kay Lacson, hindi umano nila inaasahan na darating sa puntong mas mataas na ngayon ang tingin ng publiko sa House of Representatives kaysa sa Senado na matagal nating tinuring na pangunahing institusyon ng checks and balances sa pamahalaan. Nako po naman Lacson, wag mo nga kaming bula-bulahin. Kilala namin ang inyong mga karakas si One Bull. Kayo ang mga protektor ng One Bull University na mga kurakot sa bansa. Yan ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Magkano ang isinungal-ngal? Magkano ang ibinulsa nyong maleta sa mga pagmumukha nyo? Kayo na humusga mga kababayan. Bakit?
ginigipit si Senador Marcoleta. Yan ang dahilan. Flood control kasi nga sisimulan na po. Ang Brave 18 na Marines ay nandyan na. Humanda kayo Tito Soto at Lacson kasi nga ang babangga gigiba dito, magigiba. Magigiba kayo dito, hindi na kayo makakawala dito, kasapakat kayo dito. Lahat ng mga malalaking pangalan ng mga buhaya, gigibain ni Senador Marcoleta kahit hindi siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam natin na epektibo. Gagawa at gagawa ng paraan si Senador Marcoleta para maipakulong ang mga buhaya na mga Hestas Barabas dito. Kaya mga kababayan, magkomento kayo for transparency, for better democracy. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share at isang subscribe mga kababayan. Mabuhay po.